Yun namang sa airwave, sabi ni Pangulong Duterte, so yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina di ba? Na hindi totoo yung Dragon Network na yan. Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Sinasabi niya huwag gamitin yan ng gobyerno para sa edukasyon. Ngayon, ano nangyari? Ha? Ito nangyari. Sabi nitong ABS-CBN, mapapakita ko sa inyo. Ha? Sabi ng ABS-CBN, willing na silang ipaayos. Ipagamit. Pero meron na namang talagang mga hinayupak. Ito nga ang EP daw to Sabi nila EP daw ito ng ng isang network ng ABS. Na nagpakumbaba na nga yung network nila. Nagsusungit-sungit pa itong hinayupak nito. Sabi ko, ano ba namang klaseng ito? Ito, papakita ko lang sa inyo ha. Nakakainis Nagpakumbaba na nga yung network ninyo na sige, papagamit na yung antena, ayan. Ito, ha? Kakairita Itong apostol daw na ito, sabi nila sabi nung mga kakilala ko, EP daw ito sa news ng ABS-CBN. Ito yung niyukaran ka na, iniwan na sa Eric, kinuyog, tinraidor pa ulit-ulit. Ito yung klase ng tao na hindi nakakaunawa na talagang sila ang mali. Feeling nila inapi sila, niyukaran sila, inalipusta. Pero nagsasabi na pa rin tulungan kita, parang bagulang na inapi ang anak. Ulul, hindi kayo inapi. Hindi kayo sumunod, kaya kayo binigyan ng parusa na hindi mabigyan ng franchise. Yan ang totoo. Ngayon, okay? Ito ngayon na hindi kayo nabigyan, abay, karapatan nyo naman bumawi kayo. Anak kayo ng tutsaw, bumawi na kayo ngayon. Baka sa susunod, pwede na kayong bigyan. Ito yung sinasabi, di ba? Sinasabi nila, give us a chance to change. And this is your chance. This is your chance. Ang problema, dyan sa ABS-CBN, ang yayabang nyo pa. Yung news nyo, kita nyo yung isa sa mga tao ninyo dyan, ang yabang-yabang pa. Kesa na magpakumbaba kayo, ito, pasensya na, gamitin nyo na lang. Yan maganda ng step ginatungan pa ng mga hinayupak ninyong mga tao. Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Dali, batiin muna natin tong si Chris Clapano. Dagdag pang paayos ng computer mo, Banat Bay. Thank you very much. Sisilabakan ng buhay ng nagbabagang apoy. Si Myra Rose Lisan, salamat sa 500. Watching while working from home, dismayado sa tip ni client. Ipandagdag ko sa pa-helmet natin. Ay, thank you po, Myra Rose Lisan. Ay, nako, naiirita lang ako Yun lang naman. Gusto ko lang i-share yung nayayabangan kasi ganito yung perspective nila Dito ako naiinis sa ABS-CBN at yung mga tauhan nila. Siguro yung management hindi. Ang perspective talaga nila, inapi sila. Ayan ang pruweba Kinuyog, tinraidor, inapi, nakahandusay na, inalapusta, ganyan Hindi. Hindi kayo nabigyan kasi hindi kayo sumunod na maayos. Hindi kayo nabigyan ng franchise. Yan ang dahilan. Ngayon, kung gusto nyong ayusin, sinasabi ng amo ninyo na ayusin kayo, ayusin ganito, ayusin na natin yan. Magpakumbaba kayo, ayusin nyo, ito na ayan na yung effort ng amo ninyo. Kaya lang, babaliktarin nyo pa, sasabihin ninyo na masama pa ang gobyerno. Inalipusta. Hayop talaga kayo Kaya ako naiinis sa inyo Kaya talagang aaraw-arawin ko kayong mga hinayo pa kayong taga ABS-CBN. Hindi ko kayo tatantanan. Sabi nga, hindi ko kayo tatantanan. Kasi ang yayabang ninyo. Inayo pa kayo, kinawa kayo Balik tayo sa topic natin. Ano pa? Eto pa. Dun sa balita kanina na kesyo in-emphasize nila yung salitang inutil ako. Alam nyo, ang Pangulong Duterte kasi hindi yan nag-iisip ng
ano yung words na gagamitin niya, na ano ba yung karapat-dapat. Ganito lang siya. Ang ibig niyang sabihin niyang inutil siya is wala siyang magawa ngayong time na to. Bakit? Yung China, nandun na sa island eh. Bakit? Di ba tandaan ninyo? Panahon nila Trillanes nila Ninoy yan eh. Na kaya nabunta yung mga Chinese dyan eh. Oh, sinisisi nyo ang Pangulong Duterte na napunta. Ganito nangyari. Hinayaan nyo yan noon. Nung panahon ni Noynoy na nandyan nagtayo ang China. Ngayon, gusto nyo agawin natin? Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi, buti binanggit sa ABS-CBN. Thank you very much sa balita ng ABS-CBN ha. Binanggit nila sa balita nila. Okay? Pag tama, purihin. Pag mali, banatan. Binanggit nila sa kanilang news kanina na ang sabi daw ng Pangulo ay true diplomatic ang paraan para maayos yan sa China, dyan sa island na yan. Kasi ang katotohanan niya sa island na yan, hindi ba kayo nagtataka? Pag upo naman ni Pangulong Duterte, hindi naman doon pumunta yung mga Chinese. Naglangoy-langoy na sila, tsaka sila pumunta, tsaka nila kinonquer yung island. Hindi naman eh. Matagal nang naandyan niya, wala pa si Pangulong Duterte. Di ba yan nga yung ginawang backdoor dito ni Trillanes? Gamit si Noynoy? Oh. Tapos, ngayon, anong gusto nyo agawin natin? Oy, lumayas kayo, mga punyeta kayo, ganon? Ano mangyayari? Sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi pwede. Gera nga abot niyan. Sinong kawawa? Kayo bang pumuputok-putak dito? O itong mga sundalo ang kawawa? Sa tingin nyo kakayanin natin? Hindi natin kakayanin. Kaya nga nagdi-diplomatic protest na lang. Diplomatic is the key word. Maayos na pakikipagprotesta. Maayos na pakikipag-usap. Yun yung doon. Hindi yung, gera tayo. Sige. Okay lang ako makipaggera basta kayo ipapadala. Jobber the Good Book, salamat sa $5. Good morning, Banan Bay. Stay safe. Keep up the good work. Lota Locorire, $10. Salamat po. Yun yung nakakainis doon. Isipin nyo na lang to. Ano ba akala nyo ipagtatanggol tayo ng Amerika pag ginera tayo ng China? Sige nga. Simple lang naman na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi lang niya, let's do it in a diplomatic way. There's a time for everything. There's a time na makipaggerahan. There's a time. Pero at this moment, sige nga. Hirap na nga yung mga sundalo at pulis natin kakamando sa lahat ng mga Pilipino matitigas ang ulo. Hirap nga sila tumutulong sa mga LSI. Anong pang gusto ninyong gawin? Makipaggerahan pa tayo? Baka naman gusto niyo makipaggerahan tayo para kayong mga NPA ay lumusob na dito. Kami umangat, ipaglalaban namin ang kapakanan ng lahat. Ilang bomba lang tayo. Hindi nyo ba laki ng... Tumingin ba kayo sa mapa? Tumingin ba kayo sa gamit ng China? Pag tayo lumaban dyan, at pulbusin tayo dito, patay tayong lahat. May natira pang bansa? Ano pang pinagsisigawan yung bansa dyan? Wala! Hindi naman sinabing walang gawin. Diplomatic protest, una. Pangalawa, hindi yan ang major concern natin. Ikamamatay ba natin kung mawala yung lintik na island na yan? Kahit sa atin yan, sige, ikamamatay ba natin? Ang hindi ko maintindihan, ganito kayo Hendayo pa kayo mga Okinawa kayo, ha? Ganito kayo Pag may COVID at pinag-usapan yung ABS-CBN, ang sasabihin nyo, yan ba ang gamot sa COVID? Di ba? Pag may COVID, pinag-usapan yung constitutional reform, yan ba ang gamot sa COVID? Pero, pag may COVID, gusto nyo lusubin yung China doon? Ang tanong ko sa inyo, yan ba ang sagot at gamot sa COVID? God, I hate Yan ang hindi napapanahon ngayon. Mas napapanahon pa nga yung constitutional reform kaysa sa gerahin niya mga yan Sige nga, tanungin ko nga kayo, ikamamatay ba natin pagka hindi muna natin galawin ngayon? Kung hindi muna natin lusubin yung China ngayon, ikamamatay ba natin? Ikababawas ba natin? Tanga-tanga ninyo talaga. Yan ang mahirap sa inyo China kayo, galit na galit kayo sa China pero TikTok kayo ng TikTok.
Oh. Sa ibang bansa nga, gusto na iban ng TikTok. Bakit? Ginagamit daw ng China yun. Tayo naman, galit kami sa China! Pero, TikTok, 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 TikTok. Oh, para kayo mga tanga. Hipokrito kayo. Pag subukan nyo ihirit sa akin yung China, Pogo. Sagot ko sa inyo, gamot ba yan sa COVID? Gamot ba yan sa pandemic? Tingnan nyo. Sorry! Nai-blood ako. Oh. Buti nga ito eh. Ito maganda oh. Kaya makikita mo yung wisdom ng ating Pangulo eh. Ano sabi niya? No US, no China base. Oh, yan ang sinabi niya. Oh, okay na siya. Diyan na kayo. Okay, nandiyan kayo. We will handle you soon. Relax na muna kayo. May inasikaso tayo dito. Pero, hindi kayo pwedeng. Kasi siguro, bakit niya binanggit yun? Meron siguro mga gustong magtayo ng base dito sa atin. Naalala nyo? Ito sa Amerika ito, tsaka sa China. Nakita ko to sa news eh. I-confirm nyo nga sa aking mga taga-Amerika. Sir Rudy, meron daw pinaalis to si Trump na China embassy ba yun? O parang China something? Dyan sa US. Ewan ko kung totoo yun Baka kasi fake news eh. Alam mo naman eh. Hindi ko na ni-research. Wala naman akong pakialam sa Amerika. Pero ganyan. Tapos ito namang sa China ay pinaalis din yung US Embassy. Ay mukhang ganyan na nakakaanuhan ngayon. Tapos gusto natin makisawsaw. Sausaw tayo! Sasali kami! Gigirahin din namin ng China. Ganyan ang gusto natin gawin. Anak ng tutsa mga Pilipino talaga. Basta makabanat na lang eh. Lakay 357, lakas. Lakay use the word anong salit para di puro Okinawa. Ano yung salit? Sorry, di ko alam yun Pasensya na. Meron sa Houston po. O yun, sabi ng mga kababayan natin. Kaya nga si Pangulong Duterte, sinabi niya, sorry, no US and no China base para wala ng gulo. Labas kami sa inyo, huwag kayong sumali sa amin, huwag kayong makigulo sa amin. May sarili kami yung problema dito sa amin. Malakas ang China Embassy dito. Dami silang negosyo. O yun na nga Alam na nga nating may girian ang US at China, di ba? Sa US, parang gusto na nila i-block yung TikTok Pag nawala na yung TikTok sa US, ayoko na mag-TikTok kasi yung mga tinitingnan ko doon, mga blondie. Yung mga blonding sumasayaw-sayaw doon. Close na po yung Chinese Embassy sa Houston. Ayan na nga. Sa UK, ban yung 5G China Telecom. True, cybercrime and they have strong evidence UK-Israel work. Kayo na nga Alam nyo, hindi ako magmamagaling dito sa geopolitics, mga ganyan-ganyan Hindi ako magmamagaling dito. Pero ganito lang kasimple yan We cannot afford to join any gulo. O kahit anong bangayan dyan. Sandali, dumistansya tayo. Huwag tayong makipagbangayan. Dumistansya tayo. Ang pinakagusto ko sa sinabi ni Pangulong Duterte, yung kinawagan niya si Xi Jinping. Sino ba yung Xi Jinping na yun? Siya yung nagbebenta ng hindi. Siya ay presidente. Kung anong tawag sa kanila. Basta siya ang pinuno ng China. Tinawagan daw niya. At ang unang hiningi niya ay yung gamot na i-prioritize tayo. Alam mo, sabi ko nga. Kasi kung meron naman talaga sa tingin ko kung meron makaka-discover na mabilis niyan, China. Dahil China nang galing niya sakit na yan. Hindi ko naman sinisisi sila. Pero dyan nang galing yung sakit na yan. So dyan siguro madidiscover. Mabuti naman si Pangulong Duterte. Isipin nyo na lang. What if? Okay? What if? Biglang makadiscover ang China at tayo ginigera natin ng China. Di tayo babigyan. Ang concern kasi ng Pangulong Duterte, sandali, wala mo ng problema dyan sa island na yan. Ang first issue ko dito, pag kayo nagkaroon ng gamot, pwede ba bigyan nyo kami una? Pangalawa, pwede bang pautangin nyo muna kami para mabigyan namin ng mamamayan namin? Sabi ko nga sampal ito kung sakasakali lang sampal ito sa mga Pilipinong galit na galit sa China. Ina nyo, huwag kayo magpapaturok pag nagkaroon ng vaccine ang China at nagbigay sa Pilipinas. Huwag kayo magpapaturok. Aalamin muna, dilawang ka ba o ano ka? Galit ka? O sige, galit ka. Lumayas ka dyan.
Anneli Wilkerson, salamat sa $5. TikTok ba nasa India? Oo nga, yan na nga yung sinasabi natin eh. Basta tayo, let's be friendly to everyone. Yan ang gusto ni Pangulong Duterte. At the same time, friendly tayo to everyone. At the same time, hindi tayo papapasukin sila dito nang magkaroon sila ng base. Kasi pag binigyan mo ng base ang US, nako! Eh, dapat bigyan mo na rin ng base ang China. Ganun mangyayari dyan. Sabi ko nga, buti na lang talaga si Pangulong Duterte ang Pangulo ngayon. What if hindi si Pangulong Duterte? Magpapapressure yan sa mga tao. China, tuta US. Yung mga ganyan, di ba? Ay, nako. Buti na lang talaga. Yun. Death penalty, ayan! Ito. Isa sa gusto ko rin to kanina. Napalakpak ako, sabi ko nga. Pero sana isama yung mga corrupt na opisyal, ano? Sabi ni Rudy Bunagan, Trump, di magalaw ang China. Alam nyo, kasi sa totoo lang, hindi ako kumakampi sa China. Pero pag ang China nagsabing, okay, galit kayo sa amin lahat, walang mag-e-export ng kahit na anong gamit papuntang ibang bansa. Patay tayong lahat. Bakit? Lahat ng gamit natin Chinese eh. Galing sa China yung mga yan eh. Lahat naman. Sige nga, magpangalan ka nga ng gamit mo na galing sa Amerika. Baka ilan lang. Mismo nga ang Apple, yung mga iPhone ninyo, galing sa China yan eh. Kahit anong camera, galing din sa China. Pumunta kayo ng Amazon. Hindi yung Amazon iba yun. Amazon sa online, eBay. Pumunta kayo, tingnan nyo yung mga ano dyan. Karamihan dyan, galing China din. Isiship lang sa Amerika, tapos ipapadala sa'yo. Ganun din yun. Para lang kunwari, tatak US. Pero lahat yan halos China. Pag yan, nako, sabihin nila, ayaw na namin. Sige, wala nang kalakalang, kami na lang. Good luck sa ating lahat. Roy, salamat Roy. Kaya dapat diplomatic lang, okay? Balik tayo. Ang death penalty. Sa death penalty po, ako talagang pabor ako diyan. Pero kung meron man akong kung meron man akong tutol diyan sa death penalty, ayoko ng lethal injection. Bakit? Sayang naman. Meron pang machine 'yun. Gusto ko ibitay na lang. Itapon sa kuweba, ganon. Yung itapon sa tubig, ibitay na lang. Papatayin mo na rin naman eh. Wag nang lethal injection. Sayang eh. Sayang, Mr. President. Ibitay na lang sa gitna ng EDSA, ganun ba? Itapon na lang, itulak na lang doon sa flyover. Yung mataas na flyover dyan sa EDSA, yung tawiran, sobrang taas. Talagang pagbago ka pa makaakyat doon, hihimatayin ka na. Meron dyan sa EDSA yan eh, sa Cubao ba yun? OG the baby. India, Taiwan, Vietnam. Nako, mas madami pa rin talaga made in China. Diba, ganun na lang talaga. Itulak na lang dyan sa EDSA. Ito, nanggahasa. Itulak, ganun. Patay na, ganun lang. Huwag na nating pag-aksem panahon pa Pangulong Duterte ng lethal injection. Tsaka kung pwede, isama na rin yung mga magnanakaw, ng mga korap, na opisyal. Lalo na yung mga napatunayan sa ombudsman. Meron diyan eh, may isang napatunayan na korap diyan eh, na naging senador. Kaya nakaligtas. I-research ninyo. Bigyan natin ng premyo yung makakahula kung sino yung senador na yon. Sige nga, sino ba yung senador na yon na makakahula? Napatunayan ng ombudsman na korap. Tapos pinagtanggol ng isa pang siraulong senador. Tingnan nyo, i-research ninyo. I-research ninyo kung sino itang hinayupak na korap na hinatulan na Sandigang Bayan ba yun? Na senador. Sino yon? Hindi, mali naman yung sagot ninyo. I-research ninyo. Nako, mahina ang research ninyo. Ay, wala, hindi lumalabas. Wala pa nakakahula. Ay, grabe kayo ha.
Ay, grabe. Hindi yan. Yung mga yan, hindi pa yan nahusgahan. Ay. Ayun, may isang nakahula. May isang nakahula. Ang pangalan niya, ayun. Ayun, ang galing. I-research nyo. O, sige, anong i-research nyo para alam nyo? Wait lang, ha?